Paano mag-set ng stop loss at take profit sa iyong mga trades. Example tayo dito sa gold, yung XAU USD. Click tayo ng buy. Halimbawa, magbabay tayo, no? Ngayon, papaano nyo lalagyan ng stop loss at saka ng take profit? So, dito sa MT5, recently, nag-update sila. So, gagawin nyo lang, i-click nyo yung trade. Tapos, may makita kayo dito sa baba. Merong SL, merong TP. So, yung SL, siyempre yan yung stop loss, yan yung TP, take profit. And then, ito parang mayroon kayong i-slide. So, after nyo mag-set, yan. So, kita yung pag-click ko nito ng SL, may lalabas doon na line. Pag-click ko ng TP, may lalabas na line. Pero hindi pa final yan. Magiging final yan kapag ka-slide mo itong purple line na to, and then nakasabi doon modify position. So, parang pag-click nyo ng SL and TP, may lalabas na line. So, yan yung mga level nila. So, pag naabot yan, automatic siya mag-close yung trade. So, whether in profit, yung take profit, or in loss, kapag yung stop loss. Ang tanong, saan mo ilalagay yung stop loss? So, usually yung stop loss, nilalagay mo siya kung saan nakikita mo na hindi na valid o yung term na invalidated na yung trade. So, halimbawa dito, nag-decide ka mag-buy. Kailan mo sasabihin na hindi na to pataas, talagang pababa na to, diba? So usually nilalagay yun sa mga recent low. So halimbawa dito, in this case, ito, no, kita mo dito nag-pivot or parang nag-reverse yung price. So pwede mo ilagay diyan yung stop loss mo. Kasi ang iyong theory ay kapag ang price bumaba diyan, ibig sabihin baka diretso na pababa. Or yung iba naman ilalagay dito sa isa pang low. So dito yung pinaka low niya, and dito nag-reverse yung price. Dati pababa and then pataas. So just ang teorya mo naman nun, kapag ang price ay bumaba hanggang dito, ay invalidated na yung iyong buy position kasi baka dire-diretso na yan pababa. So nakikita mo pag habang dinadrag mo, nag-update itong points at saka yung kung magkano in dollars ang magiging loss mo. Na meron tayong parang risk management rules na yung iyong stop loss o yung parang ito yung nire-risk mo sa trade mo. So dapat yung nire-risk mo per trade ay yung mga yung mga prudent na trader ay 1% hanggang 3% lang per trade ang iyong i-release. So in this case, halimbawa dito ang capital na dito sa demo account na to ay $10,000. So, pag ilagay ko dito yung aking stop loss, magkakaroon ako ng loss na around $200. So, $200 divided by $10,000, that's 2%. So, sinasabi ko, magre-risk ako dito ng 2%. So, pagka natalo ako dito, matatalo ako ng 2% ang aking account. So, yung $200 na yun. So, yung mga TP naman, ganun din sa yung pag-set ng TP, pag-set ng SL, usually sa mga current high din siya. So, in this case, halimbawa ito, nakita mo nag-peak dito. So, pwedeng yun din ang targetin mo. Kasi baka pag angat ng price hanggang doon sa peak na yan, mag-reverse na rin yung price. And then, so dito, makikita mo, that's 1,400 points or $145. So, pag naabot ng price yung level na yan, yung TP level mo, automatic na rin i-close yung trade. And yun, ito yung total na profit, magiging profit mo. Another way of setting your SL and TP, yung gumamit ka ng mga fixed na amount or fixed na points. So, halimbawa, magre-risk lang ako ng $100 or 1%. And then, magta-target ako ng itong 1.45 $145 or 1.45%. So, in this case, yung risk reward ko, mas malaki sa 1. So, mas malaki yung kapag manalo ako dito, mas malaki kaysa yung matalo ako dito. So, lagi nyong titingnan yung setup ninyo na mas malaki yung inyong profit kaysa doon sa inyong magiging loss. And then, maging consistent kayo doon. Kasi in the long run, kapag titingnan yung average win, mas malaki kaysa sa average loss. And kahit na ang inyong win rate sa system na gamit ninyo ay
less than 50%, kahit mababa lang win rate ninyo, in the long run, magiging profitable pa rin kayo. Lagi kayong mag-set ng maximum loss sa inyong bawat trade kasi hindi naman talaga tayo tama all the time, no? Lalo kahit ng mga veteranong traders na talagang nagkakamali. So, lagi protection natin sa account natin yung SL. So, make sure lagi kang may SL and make sure o lagi nating tingnan yung setup na mas malaki yung TP kaysa dun sa SL. So, kapag ka na-set mo na yan, i-slide mo na dito, modify position. So, makikita done. So, yan. Magiging nandoon na sa system yung SL at TP mo. So, anytime naman, pwede mo siyang i-modify. Click mo lang ulit yung buy or yung SL and TP, and then lalabas na naman yung solid line, tsaka ito. So, pwede mo namang i-move later. So, kung gusto mo. Kasi may iba rin ang ginagawa. Halimbawa, in profit na to, no? Katulad nitong sa, pag in profit na siya, pwede mo i-move yung SL doon sa break even. So, o kaya, isunod mo siya doon, parang naka-trailing stop naman na siya. So, in this case, parang risk-free na yung iyong trade, no? Kapag nag-reverse yung trade, wala ka nang talo. Magko-close na siya in profit. So, yan. And then, don't forget slide, modify position. So, yun. Ganun lang mag-set ng SL at ng TP. So, ganun lang kadali mag-set ng SL and TP. So, tandaan nyo, pwede nyo i-adjust yung risk per trade nyo doon sa inyong SL at saka sa inyong lot size. So, if you have questions, i-chat nyo lang ako and follow for more.